Bob Arum labis na nagalala kay Inoue. Mapait raw ang sasapitin. Neri, alam na kung paano tatapusin si Casimero. Ang plano ni Neri, hintayin kung humupa ang bagyo. Sa isang kamakilan lang na panayam na nagbigay ng ingay sa mundo ng boxing, na tila kumpiyansa ang Mexican warrior na si Luis Pantera Neri na nahanap na niya ang kryptonite ni John Ariel Casimero. Ayon kay Neri, malinaw ang estilo ng Pinoy fighter, isang malakas na bagyo sa mga unang rounds na handang sumagasa sa sinumang umaharang. Alam nating lahat si Casimero, atake yan na parang walang bukas sa early rounds. Ani ni Neri, ang estratehiya ng Meksikano ay hindi makipagsabayan sa init ng opensa ni Casimero, kundi ang manatiling matatag at depensibo. Plano ni Neri na hintaying mapagod ang tinagurian na kwadro alas sa oras na humupa na ang bagyo at bumaba na ang enerhiya ni Casimero. Doon na magsisimula ang ganti ni Neri. Hindi itinago ni Neri na ang stamina ang nakikita niyang pinakamalaking butas sa laro ni Casimero. Naniniwala siya na sa oras na pumasok ang laban sa later rounds, magiging madaling target ng Pinoy ang magiging sandata ni Neri. Matinding body shots. Target ni Neri na bumbayin ang katawan ni Casimero upang basalong kapusin ito ng hangin. Ang kanyang layunin ay hindi lang basta manalo sa puntos, kundi ang makakuha ng isang knockout sa huling bahagi ng laban. Para kay Neri, ang laban na ito ay isang marathon at hindi sprint, kung saan ang huling taong nakatayo ang siyang tunay na hari. Habang papalapit ang bakbakan mga kwento, isang malaking katanungan naman ang bumabalot sa kampo ni Casimero. Sapat ba ang kanyang paghahanda? Kung ikukumpara sa nakarang fight of the century sa pamamagitan ni Naoya Inoue at ni Junto Nakatani, makikita ang malaking agwat sa kalidad ng preparasyon. Kay Junto Nakatani, nagtala ito ng halos 200 na total sparring rounds para lamang harapin si Inoue. Kay John Ariel Casimero kaya, usap-usapan ng kakulangan ng matitibay na sparring partners na kayang tapatan ang bilis at bagsik ni Neri. Ilang rounds nga bang kayang magawa ni Casimero sa training camp? Sa antas ng boxing ngayon, ang kulang sa sparring ay madalas nagre-resulta sa pagbagsak ng stamina sa aktual na laban na siyang mismong inaasahan ni Neri na mangyari. Samantala, sa kabilang dako ng boxing world, muling umakyat sa number 1 spot sa pound-for-pound ranking si Naoya Inoue matapos ang kanyang unanimous decision victory laban yan kay Nakatani sa Tokyo Dome noong May 2. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang malagim na babala ang binitawan ng veteranong promoter niya si Bob Arum. Bagamat itinuturing ni Bob Arum si Inoue na pinakamagaling na nakita niya na boksingero, pero kinwestiyon niya ang plano nitong umakyat sa featherweight division o sa 126 pounds. Ayon kay Arum, ang mga boksingero sa dibisyong iyon tulad ng WBO champion na si Rafael Espinosa ay masyadong malaki para sa monster. Mga kakwento, hindi ito magre-resulta sa mabuti. Yan ang delikadong babala ni Arum. Naniniwala ang mga eksperto ng hangganan ni Inoue ay sa 122 pounds lamang. Kung pipilitin itong umakyat ng timbang, posibleng doon na matapos ang kanyang dominasyon at malasap ang pait ng pagkatalo. Kaya naman, patungkol sa pag-akyat ng timbang, pasasabi mo talaga ng direkta na walang pahapyaw na ang layo-layo talaga niya kay Manny Pacman Pacquiao. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.